Itong mga diskarya, oo, nabanggit nyo ho sa mga pribadong kumpanya, ito ho yung nabanggit namin sa customs ito sa inyo pong counterpart doon, no? Kay Commissioner Ariel. Sabi niya, abay, hindi basta-basta yan. Kukuha muna kami ng warrant, no? Para mapasok yung kanilang private property kasi hindi naman bodega ng importer yan. Papaisip na tayo ngayon, di ba? Pag may nakita na tayo, pinagmamalaki yung travels, luxury cars, nasa yate nagpa-party, gano'n. At least, ngayon, papaisip tayo. Papaisip na tayo. Kasi ako, marami naman akong kakilalang mayayaman, may malalaking negosyo, pero hindi naman ganun. Kahit mga, siguro, pabilyonaryo na, hindi mo naman ma-afford yung ganun eh. Without mentioning specifics, yung mga ibang nakikita natin even on social media, parang imposible. Unless hindi pinaghirapan siguro. And branding it as aspirational. Oo, yun nga. Sabi nga, dati ang usong mga kwento from rags to riches. Ngayon daw, ang uso ng kwento from rubs to riches. Kaya medyo nakakalungkot. Pero kailangan nga, pansinin natin yung mga ganong kwento, yung mga ganong pagkakataon. Gawin natin siyang hindi normal at gawin natin siyang hindi nakaka-inspire. Itong mga diskarya, oo, nabanggit nyo ho sa mga pribadong kumpanya, ito ho yung nabanggit namin sa customs ito sa inyo pong counterpart doon, no? Kay Commissioner Ariel. Sabi niya, abay, hindi basta-basta yan. Kukuha muna kami ng warrant, no? Para mapasok yung kanilang private property kasi hindi naman bodega ng importer yan. Kapag ganyan na meron pong sinasabi na 40 at ang karamihan doon napakamamahaling sasakyan, sa BIR po, paano ang inyong diskarte doon? Paano ang inyong galaw po doon? Ang ginagawa po natin, actually, nagawa na po natin, sumulat na po tayo sa LTO para malaman kung ano-ano ba yung mga sasakyan na nakarehistro under sa kanilang mga pangalan at para makita natin yung in totality kung ilan po ito. So yan ang gagawin natin at yan ang sisimulan natin pagka idadagdag po natin yan at ito-total natin. Bukod pa dun sa mga lupa na meron sila. So ongoing na po, malapit na po tayo matapos sa kanilang pag-audit. So nasimulan na po ninyo itong formally humingi ng informasyon sa DOTR-LTO tungkol sa mga auto na ito. You're confirming that, ano po? Yes, opo. Opo. At naunawaan po namin, baka hindi kayo maaari makapaglahad kayo ng pinakahuling balita dito. Pero anong huling balita, sir? Opo, kung mamarapatin po ninyo. Opo. Yun nga, medyo kino-compute na lang natin yan at tinitingnan natin kung anong pwedeng maging kahinatnan nito. Pero binibilisan po natin yan na in the next few days or weeks malapit na po tayong may action na po tayong pwedeng gawin. Opo, kapag ba ganyan, Commissioner, meron bang preemptive action ang government agencies to prevent the supposed owner of these vehicles to dispose the property or to hide it? Alam niyo yun, yung mainit ngayon, sobra, so dispose na natin to o itago natin to? Kung may patunay, kasi wala po talagang ganyan, unless mapatunayan na talagang tinatago na nila yung assets. Pero until makakita tayo ng indication na nagtatago sila ng assets or sila mismo nagtatago, ay wala po tayong preemptive na pwedeng magawa. Opo. Hindi ka pwedeng, kumbaga, makapag-file sa hukuman ng anumang pong ang tawag garnishment, kasi wala pa ho namang kaso talaga practically na isasampa sa pamilya, kumbaga. Opo, it's either una-una final, meron na tayong assessment na naging final, kaya meron na tayong authority mag-garnish o maghabol ng mga ari-arian, or again, yun nga, may indication at may nakita tayong action na agad nila na
indicating na nagtatago na sila or nagdi-dispose ng assets. So kapag pero kung wala pa tayong pruwebang ganun, ay wala po tayong magagawa as of now. Ano ang danger po sa sino man pong individual na kumbaga tutulong sa disposal o kaya bibili ng sasakyan o property po na gustong i-dispose kasi nga nagkakaroon na ng audit sa kanila? Ano po meron bang danger doon sa sino man pong bibili nun? O maaari sabihin na in good faith namin nabili yan Yun lang, yun ang pwede nilang i-claim. Pero kung mapatunayan din, baka pwede natin na masama na kasi pwede natin maituring din na tax evasion at dahil nga dinidispose yung assets nila, di ba? So kung mapatunayan yan na nagkasabatan po ay baka may potential liability din po sila. Kailangan maging nakakadiri yung korupsyon. Kailangan hindi siya maging katanggap-tanggap. I think unfortunately through the years, that's really what's happened. It's become accepted. Naging katanggap-tanggap siya sa atin lahat. And I think all of us are guilty here. I think and I think that's the first step if we want to fix this. Kailangan aminin natin na at some level all of us are guilty here. Hindi ibig sabihin may natanggap tayo. Pero ibig sabihin at some point hinayaan natin na pumayag tayo na naging perception natin or thinking natin na hindi, ganyan talaga. Pag politiko, talagang yayaman yan. Pagka mayor na, talagang yayaman yan. Ganun talaga. Parang naging accepted siya kahit magtanong tayo sa ordinaryong tao, mag-random survey ka, tanungin mo siguro, ang politiko ba yung mayaman? Karamihan sasabihin, oo naging accepted I think that's the first step. We have to challenge that thinking, challenge that system, challenge that culture. Basagin natin yun. And the first, again, isa sa unang kailangan gawin, pag-usapan natin. Hot topic now online is yung mga vloggers, social media influencers, content creators na nagfa-flaunt ng wealth nila and then apparently connected pala sila sa isang contractor. Do you think that should be frowned upon? Or at least, should we build a mindset na kapag nakita tayo ng, wow, sobrang yaman, dapat ba may instant instinct na tayong ma-develop na saan mo nagaling? Hirap kasi wala naman masama maging mayaman kung galing yan sa maayos na paraan, kung pinaghirapan yan. Kung pinaghirapan mo o pinaghirapan ng pamilya mo yan, wala naman masama. Of course, as public officials, we have a code of ethics. Ostentatious display of wealth is also not good regardless of the source. Pero siguro yung mga nakita talaga natin na connected sa contractor, sila naman nag-post nun online, di ba? So, bigyan natin sila ng atensyon kung gusto nila. Pero as you mentioned, medyo accepted na nga na instead na i-question kung saan galing to. Parang tama ka doon. Talagang yun nga I think that's one proof o malakas na ebidensya na yun na naging katanggap-tanggap siya. Parang hinahangaan pa natin. I guess everything that's happening now for the better. I think it's all for the better. Papaisip na tayo ngayon, di ba? Pag may nakita na tayo, pinagmamalaki yung travels, luxury cars, nasa yate nagpa-party, gano'n. At least, ngayon, papaisip tayo. Papaisip na tayo. Kasi ako, marami naman akong kakilalang mayayaman, may malalaking negosyo, pero hindi naman ganun. Kahit mga siguro pabilyonaryo na, hindi mo naman ma-afford yung ganun without mentioning specifics, yung mga ibang nakikita natin even on social media, parang imposible unless hindi pinaghirapan siguro. And branding it as aspirational. Yun nga. Sabi nga, dati ang usong mga kwento from rags to riches. Ngayon daw, ang uso ng kwento from rubs to riches. Medyo nakakalungkot.
Pero kailangan nga, pansinin natin yung mga ganong kwento, yung mga ganong pagkakataon. Gawin natin siyang hindi normal at gawin natin siyang hindi nakaka-inspire.